Praise the Lord. Sino po ang na-bless ngayong umagang ito? Amen. Sige po mga kapatid, minsan pa nating palakpakan ang ating pong Panginoon. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. So, good morning po sa bawat isa. Yan, magandang umaga mga kapatid. At talagang masayang-masaya yung Pasko po natin. Amen po ba? Ayan. So, magandang umaga din po sa mga viewer po natin ngayon. Umaga sa FB Live. Ayan, good morning. Naniniwala po ako mga kapatid na masaya at maganda ang Pasko mo dahil mabuti po ang ating pong Diyos. Amen po. And all the time, God is good. So ngayon mga kapatid, tayo po ay nasa last installment na po ng ating December series, pinamagatang Soli Deo Gloria. Yan, sabi nga po natin, Soli Deo Gloria. Nang ibig sabihin po niyan is glory to God alone, luwalhati sa Diyos lamang. So sino po dito ang saya-saya niya nung selebrasyon ng Pasko? Amen. Sino dito na talagang stress na stress ka kasi ang dami mong napuntahang 'di ba, mga Christmas party, ang dami mong natanggap na regalo, stress ka. Mayroon po ba dito na sobrang stress siya? Pero alam niyo mga kapatid, sino naman po dito Paskong Pasko, lungkot-lungkot mo? Kasi nga umaasa ka na makatanggap ka ng regalo, syempre may magbibigay sa iyo. Kaya lang wala eh. Kaya naramdaman mo talagang ang lungkot mo, parang hindi Pasko, di ba? Tapos, ngayon, dapat na masaya ka, so nangyayari sa atin is nalulungkot. Pero alam niyo mga kapatid, bakit ka malulungkot? Kung alam mo po ang tunay na rason, bakit may Pasko, hindi mo naman birthday. Di ba si Jesus naman, yung may birthday. Kaya dapat kung may masaya man, tuwing Pasko ay dapat si Jesus yun. Amen po? So, kung mayroong mang makatanggap ng regalo tuwing Pasko, ay dapat si Jesus yun. Amen po ba? So, dapat, pinaka-importante tuwing Pasko, hindi lang tuwing Pasko, dapat araw-araw Pasko, ibig sabihin po niyan, araw-araw isuko natin yung buhay natin sa Panginoon. Amen po ba? Ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Sige po, minsan pang palapakan natin ang ating pong Panginoon. Kaya napaka-importante po na alam natin ang tunay na dahilan ng Pasko. Nang sa ganon, magkaroon po tayo ng tunay na pag-asa. So ito po yung last installment po natin kasi next week or sa susunod na topic o series natin is bago na naman. So magkaroon na naman tayo ng panibagong series at kung saan ay dapat matutunan natin, may apply natin. Alam niyo mga kapatid, napaka-importante po yung series na tinatalakay natin every month. Why? Kasi dito, matututo tayo, dapat i-apply natin. I-apply natin, ipamuhay natin, hindi magtapos ang buwan, ay nai-apply din po natin. So nilalakaran natin yung mga magandang plano ng Panginoon, yung mga natutunan natin, na isapamuhay po natin. Nang sa ganon, tayo po ay lumalago, di ba? Tayo po ay nagagamit ng Panginoon na ipamuhay natin yung kanyang mga salita. Kaya dapat hindi tayo nalulungkot, hindi tayo mawala ng pag-asa. Nang sa ganon ay maranasan natin yung tunay na dahilan o tunay na diwa ng Kapaskuhan. So tapos na po ang Pasko, hindi lamang dahil natapos ang Pasko is dahil sa natapos na po yung December 25. Ngayon is December 29 na po tayo ngayon is wala nang Pasko. Tandaan po natin, anumang araw, anumang buwan, dapat Pasko lagi sa atin. Amen po ba? Ayan, so, sino po dito patuloy kang umaasa sa mga bagay na pinapanalangin mo sa buhay? Meron ka bang pinapanalangin? Nagpipray ka ba? Pinagpipray mo ba yung pamilya mo? Pinagpipray mo ba yung mga mahal mo sa buhay, yung mga tao na mahalaga sa iyo? Di ba? Nakakita ka ng pag-asa sa mga bagay na kay tagal-tagal mo nang inaasahan, kay tagal-tagal mo nang hinihintay at pinapanalangin. Nakikita mo na unti-unti may nangyayari. May nangyayari sa buhay mo. Alam niyo mga kapatid, napakaganda po ng topic natin ngayong umaga na kung saan hindi ka lang mai-inform, kundi magdadala pa ito ng pag-asa sa buhay mo. Amen po.
Magdadala sa atin ito ng pag-asa na kung saan aasahan natin ang Panginoon, anumang mga struggle, anumang mga circumstances, mga naranasan natin sa buhay, mga pagsubok, mga kabigatan. Kung tayo po ay nasa Panginoon, ipinagkatiwala po natin yan sa Panginoon, tayo po umaasa sa Panginoon na sa Kanya lahat may solusyon. Amen po ba? So bilang isang nagtitiwala po sa Panginoon, mga kapatid, napakalaki at napakahalaga para sa atin yung pag-asa. Sino po dito ngayong umaga punong-puno ka ng pag-asa? Yan. Sino dito dahil kay Lord may pag-asa ka sa buhay? Di ba? May pag-asa tayo sa buhay. Alam niyo mga kapatid, kapag wala talaga ang Panginoon sa atin, talagang, di ba, puro pagkakamali, puro negatibo, puro hopeless yung buhay po natin. Pero salamat sa Panginoon na kung saan pinanghahawakan natin, lalo na maraming mga challenges na nangyayari sa buhay natin. May mga pagsubok na pinagdaanan tayo sa buhay, lalo na sa mga bagay na ating pong inaasahan. Pero ang kagandahan po dito mga kapatid, tunay na kumikilos ang Panginoon, tunay na gumagawa si Lord sa buhay po natin. Silent lang ang Panginoon, tahimik lang siya na kumikilos sa buhay natin. Pero nakikita natin, naramdaman natin, grabe at matindi ang pagkilos po ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Sino dito ramdam mo na kumikilos ngayon ang Panginoon sa buhay mo? Amen. Di ba? Pag alis mo lang sa bahay, di ba? Ramdam na natin eh. Bakit? Kasi alam natin, talagang maluluwalhati na naman si Lord sa buhay natin. Alam natin, mapapalakas ka na naman ng Panginoon. Alam natin, may blessing na naman na matatanggap natin. Alam natin, gagaling na naman tayo sa matinding pagsubok na kinakaharap natin araw-araw. Di ba? Kaya nga, dapat araw-araw nararanasan natin, naramdaman natin na tayo ay laging bago. Laging bago, naramdaman natin yung presence ni Lord. Kaya sa lahat po na umaasa sa ating Panginoon, may magandang nakalaan po ang Panginoon sa iyo na bagay na kung saan ang mga bagay na pwede mong mangyari pa, mga bagay na iyon, mga bagay na inasahan mo ay pwede pang mangyari pa sa buhay mo. Dahil may Panginoon tayong inaasahan sa buhay. Amen po ba? Sige po, minsan pa nating palapakan ang ating pong Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Tandaan natin, hanggat hindi pa tapos ang Panginoon sa atin, mga kapatid, tatapusin niya yung December natin na may tagumpay. At inihanda niya tayo sa darating na bagong taon. Amen po? Inihanda niya tayo. Kaya kung marami kang mga magandang plano sa buhay mo, huwag kang bibitaw sa Panginoon, huwag kang aalis sa Panginoon, kundi mas lalo kang magpapalago sa Panginoon. Why? Kasi nga, mas marami pang magagandang plano si Lord sa buhay mo. Mas marami at magagandang plano ang Diyos sa buhay natin. Kaya sa umagang ito, may panibagong word na naman na ibibigay ang Panginoon sa atin. Kaya handa na po ba tayo mga kapatid? Sige po, malakas na palakpak po muli sa ating pong Panginoon. Hindi po tayo magsawang pumalakpak sa Panginoon. Exercise po natin yung mga kamay natin para hindi po ma-stroke. Ayan, okay, praise God. So si Lord po yung maluwalhati sa ating pong mga kilos, sa ating mga ginagawa, paggalaw ngayong umagang ito. Kaya ngayong umaga, pakibuksan po natin ang ating pong mga Biblia in Luke chapter 2, verse 8 hanggang sa verse 20. Luke chapter 2, verse 8 hanggang sa verse 20. Okay, so samahan na lang po ninyo ako sa pagbasa po ninyo. Kung mayroon kayong mga Bible, yan, basahin na lang po ninyo sa inyong mga mata habang binabasa ko po itong mga salita po ito ng ating pong Panginoon. Luke chapter 2, verse 8 hanggang sa verse 20. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, verse 10, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people.
Verse 11, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and laying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. In verse 16, so they hurried off and found Mary and Joseph and the baby, who was laying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherd said to them. In verse 19, but Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Ayun, so alam naman po natin, kapag Christmas po ang pinag-uusapan, kapag pagdating po sa Pasko or Christmas, yung pinag-uusapan po, ang pinaka-focus po dyan ay si Mary, si Joseph, at si Jesus. Amen po ba? Pero alam naman po natin, pag ang mundo, iba. Marami silang mga talagang pinapakita. Pero sa atin bilang mananampalataya, ang pinaka-focus talaga dito pagdating ng Christmas, si Mary, Joseph at Jesus. Pero dito po makikita natin, mga kapatid, na may mga shepherds na wala silang kamalay-malay at ang tingin po nila sa sarili po nila ay ordinaryong tao lang sila. Na katulad po natin na hindi pinapansin, di ba? Na wala silang kamalay-malay at hindi sila pansin ng maraming tao. Pero ang mga shepherd na ito, sila po ay nakakaranas ng extraordinary. Nakakita po sila ng anghel. Alam mo mga kapatid, mapalad ka kapag nakakita ka ng anghel. Kahit mula sanggol ka pa lang is mananampalataya na yung magulang mo. O kaya, kahit ordinaryong tao tayo, ay nakakita tayo ng anghel. Di ba? Kakaiba ito. Sino nakakita ka ng anghel? Di ba maraming nagsasabi, nakakita ako ng anghel na naginip ako. Tapos, hindi naman maipaliwanag kung ano yung itsura ng anghel. Alam niyo mga kapatid, dito, hindi sila pansin, ito mga shepherd na ito, pero wala silang kamalay-malay na papakitaan sila ng mga anghel. Sila po ay nakakaranas ng extraordinary, nakakita sila ng anghel, at may sinabi pa yung mga anghel sa kanila. Nagkaroon sila ng pag-asa at the same time, itong pag-asa na ito, meron silang ginawa na kung saan, bakit nila naranasan ang extraordinary gift. Kaya sa umagang ito, handa ka na ba na maranasan mo ang extraordinary gift na ito na galing sa Panginoon? Handa ka na ba na maranasan mo yung extraordinary na sweldo mo? Handa ka na ba na maranasan mo yung extraordinary na negosyo? Extraordinary na buhay mo, kapatid? Handa na po ba tayo? Kung handa kang maranasan mo ito, palakpakan mo muli ang ating pong Panginoon. So ang topic po natin ngayong umaga, pinamagatang extraordinary gift. Extraordinary gift. Kung wala man tayong natanggap o nagbigay man sa atin ng regalo noong Pasko, ngayong umaga may magandang regalo na ibibigay ang Panginoon sa atin. Amen? Na magdagdag sa atin ng pag-asa hanggat tayo po ay nabubuhay at hanggat tayo ay nanampalataya sa ating pong Panginoon, mga kapatid.
meron tayong inaasahan sa Panginoon. Paano natin ito maranasan? Itong extraordinary gift na ito. Regalo ng pag-asa mula sa Diyos. How to experience the extraordinary gift. Ngayong umaga, meron po tayong 3 puntos na ating pong pag-uusapan. Kaya kung pwede nating isulat po natin para hindi natin makalimutan. Pwede nating balikan. Kung mayroon tayo mga problema, kung mayroon tayo mga katanungan sa buhay natin, pwede natin itong balikan mga kapatid. Pwede natin pagbulay-bulayan, pwede natin pag-aralan muli na kung saan mayroon tayong aasahan mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ngayong umaga, meron tayong 3 puntos sa ating pong pag-uusapan. Kung handa na po tayo, ngayong umaga, number 1, in verse 15, When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. How to experience the extraordinary gift. Number 1, para makaranas po tayo ng extraordinary gift, meron lang po tayong kailangang gawin. Una, sabi po ng verse, let's go. Number 1, you need to execute. Sabihin nga po natin, execute. You need to execute. Ibig sabihin po, let's go, is a decision to execute. So kinakailangan i-execute mo yung narinig mo na good news. Ang mahirap mo dito, pinapakitaan ka na nga ng anghel, narinig mo na nga yung sinasabi ng anghel, pero natulog ka na lang. Umupo ka na lang, nagmukmok ka na lang at wala kang ginawa. At natakot ka na lang. Pero dito, sa mga shepherds na ito, kahit walang pumapansin sa kanila, kahit mababa ang tingin sa kanila sa panahon na iyon ng mga tao, wala silang kwenta, pero pinahalagahan sila ng Diyos at pinakitaan sila ng mga anghel. Dahil sa kanilang nakita, dahil sa kanilang narinig, kinilusan nila. Nilakaran nila. Pinuntahan nila ito mga kapatid. So kinakailangan i-execute mo yung narinig mo, yung nakita mo. Lalo na kapag good news. Amen? Kung mayroon kang narinig, kung mayroon kang nakita, dapat execute mo. Sabi ng verse, the angel of the Lord, kinausap sila. Nagbigay ng instruction, kinausap sila ng ganito, ganyan, may Jesus na darating. Pwede palang narinig mo yung good news dahil ikaw ay may inaasahan, pero pwede ring hindi mo kikilusan. Sino dito mananampalataya ka na, matagal ka ng mananampalataya, pero ngayon, kasama mo na ang pamilya mo sa pananampalataya. Amen po? Kinakailangan talaga mga kapatid, hindi lang tayo dapat yung goal natin mapunta ng langit, hindi lang tayo. Dapat i-goal din natin yung pamilya natin na mapunta din sila sa langit. Amen po ba? Dapat may relasyon din sila sa Panginoon. Dapat nakakarinig din sila ng salita ng Diyos. Napaka-importante para maranasan natin ang extraordinary gift na ito na patuloy na magbibigay pag-asa po sa atin is you have to execute something. Kahit pala ang ganda ng iniisip mo, ang ganda ng nababasa mo, kung walang execution, wala pong mangyayari. Yung alam mo na bawal mong gawin, di ba? Sino dito alam mo na ganyan ang sakit mo, pinagbabawalan ka, pero ginagawa mo pa rin? Alam niyo mga kapatid, kapag ginagawa natin yung mga bagay, lalo na kalooban ng Panginoon, di ba? Ibig sabihin, hindi lang tayo umaasa kay Lord, kundi natutuwa at naging masaya ang Panginoon sa buhay po natin. Na kung saan, maranasan natin yung extraordinary gift mula sa Diyos. Amen?
Napaka-importante yung mga bagay na inaasahan mo, yung mga bagay na ipinangako sa iyo ng Panginoon, na kailangan talaga natin kinikilusan, may ginagawa po tayo. Nung marinig ito ng mga shepherds, anong ginawa nila? Sabi nila rito, let's go to Bethlehem. Tara na. Puntahan na natin. Tingnan na natin. Yung sinabi ng mga anghel. Kinilusan agad nila, ginawa kaagad nila. Pinuntahan kaagad nila yon. At alam niyo po ba mga kapatid, ang Bethlehem, yan po yung lugar na kung saan pinakamaliit na lugar compared sa ibang lugar ng Israel. Itong Bethlehem na ito. Ibig sabihin, don't underestimate yung maliit na bagay na inaasahan mo, lalo na po kung inaasahan mo galing yan sa Panginoon. Amen po? Don't underestimate. Nakakala mo, wala lang kasi maliit na bagay lang ito. Pansin natin ang Bethlehem, maliit lang na lugar. Pero doon isisilang yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Don't underestimate. Pwedeng maliit na lugar yung Bethlehem, pero nandoon naman yung hari. Kaya puntahan mo. Don't underestimate kahit maliit yung lugar, pero doon ka naman mag-grow. Amen po? Kahit hindi po ito victory, kahit hindi po ito CCF, mga kapatid, kung dito ka naman lalago, magpagamit ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon. Huwag palipat-lipat. Huwag maghanap ng mga church na masaya, malago, pero di ka naman lalago. Pansin po natin yon. So don't underestimate. Kahit maliit yan. Pero doon ka naman mag-grow. Puntahan mo kung saan nandoon yung presence ni Lord na magdadagdag at magbibigay sa iyo ng matinding pag-asa. Hindi mo dapat ina-underestimate yung mga bagay na inaasahan mo. Kasi kapag yung bagay na iyan na inaasahan mo, kasama ang Panginoon, maniwala ka, breakthrough po yan. Amen po ba? Breakthrough mangyayari sa buhay mo. May breakthrough po kapatid. Kaya sabi dito, let's go. Alam niyo po mga kapatid, sayang ang isang regalo na narinig natin na mayroong Jesus na pwede palang maligtas tayo, na pwede palang magdagdag sa atin ng pag-asa kung hindi naman natin kinikilusan. Sayang po. Sayang yung mga word ni Lord, sayang yung mga pagdalo natin, sayang yung mga ginagawa nating pagsamba kung hindi ka naman nag-grow. Kinakailangan lalago tayo, kinakailangan magagamit yung buhay natin, magagamit ni Lord. So para maranasan natin itong extraordinary gift na ito, you need to execute. Kailangan mong kumilos, kailangan may gagawin ka. Amen po ba? May gagawin tayo. Lalo na, di ba, ang dami nating gagawin itong pagpasok ng taong 2025. Dahil sa intentional discipleship natin ngayon ng OHB na kung saan talagang magbubukas talaga tayo ng mga house church. Amen po ba? Mga bahay, puntahan natin, yung mga hindi pa nakakilala kay Lord, mga kaibigan natin na wala pang relasyon sa Panginoon, mga kamag-anak natin na mapapahamak yung buhay nila. Ito na po yung pagkakataon para magamit ng Panginoon yung buhay mo kapatid. Magbukas ka ng gawain ng Panginoon sa mga bahay. Amen po ba? Hindi lang tayo pagalingan dito lang sa loob ng church kung hindi ka naman marunong magbukas sa mga tahanan. Napaka-importante po si Jesus, hindi po siya nananahan sa templo, hindi po siya nagtatagal sa templo, hindi po siya nag-i-stay. Saan siya nag-i-stay? Sa mga lugar kung saan may nire-reject na mga tao. Sa mga lugar kung saan inaasahan ng Panginoon. Sa mga lugar na kung saan mapapahamak yung buhay nila. Yun ang pinuntahan ni Jesus. Ganon din mga kapatid, tayo, umaasa ang Panginoon sa atin na kung saan gagawin natin yung ginagawa ni Lord nung siya ay nandito sa mundo. Kaya nga tayo tinawag ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka ng Panginoon. Kaya magpagamit ka kapatid. You need to execute. Wag lang sarilinin natin yung mga natutunan natin.
Kailangan natin kumilos, kailangan may gagawin tayo. Noong narinig mo na may salita ng Diyos, noong narinig mo na may pag-asa, noong narinig mo yung instruction para mapusis mo yung bagay na inaasahan mo, gusto kong malaman mo kapatid, huwag kang hihinto sa naririnig mo. Dapat meron kang gagawin, you need to execute. May gagawin tayo. Amen po ba? Malakas na palakpak po para sa ating pong Panginoon. So, paano natin maranasan itong matinding regalo na ito na mula sa ating Panginoon? Number 1, you need to execute. Number 2, in verse 15, when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." Tara na! Hurried off. Puntahan na natin. Magmamadali na tayo. Tingnan na natin kung ano yung sinabi ng mga anghel sa atin para maranasan natin itong matinding regalo ng Panginoon. Hindi lang natin i-execute, kundi dapat maranasan din natin ito. You need to experience. Number 2, you need to experience. Sabihin nga po natin, experience. Sinabi ng verse, see this thing, which means to experience. Dapat pala mga kapatid, hindi mo lang dapat gustong simulan, dapat gusto mo rin siyang maranasan. Lalo na sa mga kabataan, di ba? Hindi lang pala yung gusto mo lang mag-aral, kundi dapat yung makagraduate ka din. Amen po? Sa atin na mga mananampalataya, hindi lang pala natanggapin mo lang si Jesus, kundi dapat lumago ka rin kay Jesus. Amen? Kasi yung iba, nung tinanggap nila si Jesus, tapos na wala nang ginawa. Kaya hindi nila naranasan si Jesus sa buhay nila. Pero kapag ninanais natin, hinahangad natin at ginusto natin na tayo po ay lumago sa Panginoon, mararanasan mo ang Panginoon sa buhay mo. Mararanasan natin si Lord. So you need to experience. Dito yung mga shepherds na ito, narinig nila na mayroong isang Jesus, narinig nila kung saan sila dapat magpunta. Noong nagkaroon sila ng pag-asa, pinuntahan agad nila. May kinilusan sila. Pinuntahan kagad nila nung naranasan na nila. Bilang mananampalataya, nakilala mo na si Jesus, naranasan mo na si Jesus, dapat ang goal mo ay umabot ng mga tao. Dapat ang goal mo ay i-share si Jesus sa iba. Amen po. Hanggat nakita mong may pag-asa pa sila, puntahan mo na. Puntahan mo na kapatid. Alam niyo mga kapatid, kapag nakita natin na may pag-asa pang, nakita mo may pag-asa pang mabago yung asawa mo, nakita mo may pag-asa pang mabago yung anak mo, may pag-asa pang mabago yung magulang mo, i-share mo na si Jesus sa kanila. Ipanalo mo na sila sa Panginoon. Amen po ba? Ipanalo na natin sila mga kapatid. Lalo na sa panahon na ito, alam naman po natin, matindi yung mga naranasan ng mundo. Di ba? Grabe. Yung mga kahirapan ngayon, yung mga sakuna, yung mga kaguluhan, lalo na sa ibang bansa, may gera, na hindi lang natin alam kasi akala natin okay lang, naghahanap buhay ako, di ba? Wala tayong pakialam kung ano nangyari sa mundo. Pero alam natin mga kapatid, kapag tayo ay mananampalataya, may pakialam ka. Lalo na sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. Amen po? May pakialam tayo. Kaya dapat, wag nating sayangin yung panahon hanggat may pagkakataon. Grab it. Puntahan na natin. Gawin na natin. Lakaran na natin yung mga pinapagawa ni Lord sa atin. So dito sa passage na ito, gusto nilang makita, maranasan yung presence ni Lord. Kaya mga kapatid, nakikinig ka lang naman din, experience mo na si Lord. Amen? Experience mo na ang Panginoon. Kaya dapat, paglabas mo ng church,
na-experience mo na si Lord. Hanggang sa pamilya mo, hanggang sa trabaho mo, dala-dala mo na naranasan mo ang Panginoon. Katagpuin mo na ang Panginoon. Kasi the moment na makatagpo mo ang Panginoon, maniwala ka, hindi ka maubusan ng pag-asa. Hindi ka mawala ng pag-asa dahil lahat ng tao umaasa sa Panginoon ay mayroong inaasahan. Lahat ng tao na umaasa sa Panginoon ay mayroong inaasahan. Alam niyo po ba, yung mga taong umaasa kay Lord, sila po yung naka-experience sa mga bagay na gusto nila sa buhay. Kasi alam nila na si Lord ay mas magaling pa kaysa kanila. Mas may alam pa kaysa kanila. Amen po? Nawa maranasan natin si Lord, kapatid, sa buhay natin. Nawa makita natin na may gagawin pa si Lord sa buhay natin. Kaya wag mong hayaan na hindi mo maranasan ang Panginoon. Wag mong hayaan na nagdi-devotion ka pero hindi mo naranasan si Lord. Wag nating hayaan na naglilingkod tayo sa Panginoon parang wala lang. Hindi natin naranasan si Lord. Wag mong hayaan. Dapat na-experience natin ang Panginoon dahil kapag na-experience mo ang Panginoon, kapatid, hindi tayo maubusan ng pag-asa. Yan ang extraordinary gift na pwede mong maranasan sa buhay mo. Amen po ba? Maranasan natin sa buhay. Madalas kapag naghahanap tayo ng trabaho, di ba? Anong hinahanap sa atin? Experience. May experience ka ba? Di ba? Kaya kapag tayo po mag-a-apply ng trabaho, wag agad hanap natin malaking sweldo. Wala namang experience. Kapag yung trabaho na yan, pinag-pray mo, dapat pinag-pray natin. Kapag yung trabaho na yan, pinag-pray mo, kapatid, binigay sa iyo ng Panginoon yan, grab it. Umaasa ka na mas mag-glorify mo pa si Lord yan. Umaasa ka na si Lord ang magbibigay sa iyo ng matinding promotion. Kapag ikaw yung tipong na gusto mong maranasan ng Panginoon, maniwala ka, hindi pwedeng walang mababago sa buhay mo, hindi ka papayag. Gusto mo lumago kay Lord. Di ba? Hindi pwedeng walang mabago sa pamilya mo. Gusto mong maabot sila. Madala mo sila sa Panginoon. Amen po? Huwag kang papayag. Isa sa pinakamatinding sandata na maranasan po natin, yung breakthrough sa pamilya po natin, mga kapatid, is yung umasa ka sa Panginoon. Magtiwala tayo kay Lord. Umasa tayo sa Panginoon na may magandang gagawin si Lord ngayong taon na ito na darating. Lalo na sa pamilya po natin. Amen? Umasa tayo kasi tayo mga mananampalataya nagtitiwala sa mga bagay kahit hindi natin nakikita pero inaasahan natin. Dahil may Panginoon tayo na inaasahan. Amen po? Umasa ka sa Panginoon. Umasa ka na may gagawin si Lord. Umasa ka na may matinding milagro ang Panginoon sa buhay mo. Sa totoo lang po, yung maranasan mo ang Panginoon, yan ang bubuo sa buhay mo. Yan ang magbibigay at magdadagdag ng pag-asa sa buhay mo. Kaya napaka-importante ma-experience talaga natin ang Panginoon sa buhay po natin. Minsan nagtatanong tayo, ba't ganoon Panginoon, nagtatrabaho naman ako? Ba't ganoon Lord? Di ba? May ginagawa naman ako sa buhay ko, pero bakit parang kulang? Bakit parang hopeless pa rin ako? Bakit parang hindi ako makausad? Tatanungin kita, kapatid, naranasan mo na ba si Lord? Naranasan mo na ba ang Panginoon? Inaalaw mo ba na maranasan mo yung presence ng Panginoon? Kahit gaano kaganda yung plano mo, kapag wala si Lord dyan, di mo maranasan yung breakthrough ng buhay mo. Kahit pag-aano kakagaling, kung hindi si Lord ang nangunguna sa buhay mo, hindi mo ma-experience yung extraordinary life. Amen? Hindi natin kasi alam niyo mga kapatid, ang ikinababagsak ng mga tao yung pride. Kapag ang isang Kristiyano ma-pride, tanggapin mo na, bumubula ka. Amen po ba? Ibig sabihin, walang patutunguhan ang buhay natin kapag ma-pride tayo. Amen po?
So, si Jesus talagang ipinapakita niya kung gaano siya nagpapakababa mula isinilang siya sa sabsaban pa lang, di ba? Yung pinalagyan niya, kainan ng hayop, yung manger. Buti ka pa, may kama ka, may kutsyon ka. Pero si Jesus, hanggang sa siya'y lumaki, wala man lang siya, kahit mahigaan, mapatungan ng una ng kanyang ulo. Kung saan siya, di ba, maabutan ng gabi, ng pagod, doon siya nagpapahinga. Doon siya natutulog. Nawa, makita natin, maging malinaw sa atin, yung magandang ginawa ni Lord para sa atin. Amen po? Nang sa ganun, maranasan natin ang Panginoon sa buhay natin. Ma-experience natin yung extraordinary life. Pero kapag nilagay mo si Lord sa buhay mo, kapag nilalagay natin ang Panginoon sa buhay natin, sinusunod po natin ang Panginoon, mga kapatid, na napapakinggan natin, maniwala ka, never tayong mauubusan ng pag-asa. Kapag sinusunod natin ang Panginoon, na merong progress ang buhay mo, na merong breakthrough nangyayari sa buhay mo, na merong restoration na mangyayari sa pamilya mo, na makakaroon ka ng financial breakthrough. Bakit? Kasi na-experience mo ang Panginoon na siyang na siyang simulan o nagsisimula ng pag-asa sa buhay mo. Naranasan natin si Lord. Na-experience natin siya. Pwedeng hopeless ka na. Pwedeng nakita mo na wala kang pag-asa. Nakita mo na walang improvement yung buhay mo. Lapit ka lang sa Panginoon. Balik ka lang kay Lord, may ginagawa si Lord, may gagawin pa ang Panginoon sa buhay natin. Lagyan mo lang, kapatid, ng matinding desire yung paglapit mo sa Panginoon. Lord, I want to experience you. Gusto kitang maranasan, Panginoon. Gusto kong maranasan ka ng pamilya ko, Lord. Gusto kong maranasan ka ng finances ko, Panginoon. Gusto kong maranasan ka sa pag-aaral ko, sa life ko, sa family future ko. Amen po? Dapat i-desire po natin. Kaya i-desire mo na ma-experience ang presence ni Lord kasi magbibigay ito ng matinding pag-asa sa buhay natin. Kung nakikita mo na si Lord ang kulang sa buhay mo, lapit ka sa Panginoon. Paglingkuran mo muli ang Panginoon, balik ka kay Lord kasi may nag-aantay na blessing ang Panginoon sa iyo kapag ikaw ay bumabalik sa Panginoon. I-desire mo, i-goal mo na maranasan mo ang Panginoon kasi nandito ang extraordinary gift na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Amen po. Dito po, mga kapatid, huwag mong hanapin kung saan-saan. Sa Panginoon mo hanapin yung pag-asa mo, yung kalakasan. Kung tayo may matinding pinagdaanan sa buhay, kausapin mo ang Panginoon. Balik ka sa Panginoon. Huwag nating hanapin kung saan-saan, kahit saan ka magpunta, kung wala ang presence ni Lord dyan. Mga kapatid, hindi mo maranasan yung presence ni Lord doon. Kahit saan ka magpunta. Hindi naman din talaga yun makakatulong sa atin, pero kung gusto natin maranasan yung presence ni Lord, kahit nasa loob ka pa ng tahanan mo, kahit nasa travel ka pang mag-isa o nagtra-travel kang mag-isa, kahit anumang ginagawa mo, maniwala ka, hindi ka mauubusan ng pag-asa. Kahit saan ka pupunta, kapag naranasan mo yung presence ni Lord, hindi ka mauubusan ng pag-asa. Kailangan mo lang, kapatid, ma-experience yung presence ng Panginoon. Desire mo. Desire to experience the presence of God. Amen po? Desire to experience the presence of God. Number 2, you need to experience. Sige po, palakpakan po natin si Lord. So how to experience the extraordinary gift? Lastly, in verse 16 hanggang sa verse 20. So they hurried off and found Mary
and Joseph and the baby who was laying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Di ba? Nakakagulat. Itong mga shepherd na ito, wala naman silang alam. Hindi sila pinaniniwalaan. Nung narinig nila ang anghel, nung nakita nila ang anghel at ibinalita nila ito, nung nakita nila si Jesus, namangha ang maraming tao. Namangha sila. Pagkatapos, the shepherd in verse 19, but Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Alam niyo mga kapatid, bakit yung shepherd ang pinapakitaan ng mga anghel? Kasi alam ng Diyos, walang maniniwala sa kanila. At napaka-importante dito, alam ng Diyos yung puso nila. Amen po? Kaya sila pinakikitaan ng anghel. Alam niyo mga kapatid, marami sa mga tao ngayon kapag nakakita ng anghel, magmamayabang yan. Ikaw nakakita ka ba ng anghel? Ako nakakita na. Kahit wala nga di ba? Narinig po natin yon. Di ba? May mga narinig tayo na parang pinapakitaan siya ng ganito o may nakakita siya. Pansin natin yon. Pero dapat ma-amaze yung tao kapag totoo Mamangha. Di ba? Sino dito naranasan na may nagkwento sa'yo, lalo na tungkol sa Panginoon, yung buhay mo lang, kung paano ka binago ng Panginoon, tapos yung nakakarinig, wala pang relasyon sa Panginoon. Di ba? Yung balahibo nila, tumatayo kasi alam nila, kilala ka, kung sino ka, na-amaze yung tao na yon. Pansin po natin yon. Kasi na-experience nila ang Panginoon. At ito yung maganda dito para maranasan natin itong matinding regalo ng Panginoon. Pinaka-importante sa lahat, number 3, you need to be excited. Sabihin nga po natin, excited. Dapat excited ka na i-share mo ang Panginoon sa pamilya mo. Dapat excited ka na i-share mo ang Panginoon sa kasamahan mo sa trabaho, sa mga kaibigan mo, sa mga tao na mahalaga sa iyo na wala pang relasyon sa Panginoon. Excited ka kapatid na maglingkod sa Panginoon. Kinakailangan excited ka lalo na sa paglilingkod natin kay Lord. Excited dapat tayo. Kapag excited ka, hindi ka magsasayang ng panahon. Amen? Hindi ka magsasayang ng panahon. Kapag excited ka, hindi mo hayaang maliliit ka sa mga gawain ni Lord, sa gawain ng Panginoon. Kasi sabi dito, they hurried off, nagmamadali sila. Ito mga shepherd na ito, nung narinig nila ang sinabi ng anghel, nagmamadali sila. Gusto nila agad makita yung sinabi ng anghel sa kanila. Nagmamadali sila. Kapatid, sana every worship celebration natin, every gawain natin sa Panginoon, nagmamadali tayo na pumunta ng church. Excited kang umatin. Amen? Sino dito excited ka ngayon na naka-attend ka ng church? Diba? Ang isang taong excited, Sabado pa lang, piniprepare na niya yung sususutin niya. Sabado pa lang, nagdi-devotion na yan. Inahanda na niya yung puso niya, yung isip niya sa Panginoon para sa worship niya sa Panginoon. Yan ang taong excited kay Lord. May ginagawa na agad siya. Hindi yung saka ka lang excited dahil nakarinig ka na ng salita ng Panginoon. Kaya okay naman yun, pero ang isang taong excited, dapat una lagi kay Lord. Ibig sabihin, lahat ng ipinapagawa ni Lord sa kanya, ginagawa niya. Una si Lord sa kanyang buhay. Amen po? Una si Lord dapat sa buhay natin. Hindi yung mga kaabalahan, hindi yung mga kaguluhan sa isip natin, yung daming mga trabaho, ang daming asikasuhin, yung mga kahirapan sa buhay, ang dami nating mga pwedeng
gawin na hindi natin mapansin ng Panginoon. Pero kapag excited ka, unang mapansin ang Panginoon. Amen po ba? Kapag excited tayo sa Panginoon. Kinakailangan excited ka. Excited dapat tayo. Kasi kapag excited tayo, hindi tayo nagsasayang ng panahon natin. Kaya excited tayong umatin, excited tayong mag-devotion, nagmamadali tayong pumunta ng church, lalo na pag Sunday. Kasi dito nung marinig ng mga shepherd na ito, na sinabi sa kanila ng anghel, na mayroong Jesus na ipapanganak, na magbibigay pag-asa para sa kanila, hindi po sila nagtutumpik-tumpik. Kundi excited silang puntahan agad yung sinabi ng anghel sa kanila. Ang tanong is, are you excited? Excited ka pa ba na maranasan si Lord sa buhay mo? Excited ka pa ba na may gagawin si Lord sa buhay mo, kapatid? Excited ka pa ba every mentoring, every night of prayer, every Sunday worship? Excited ka pa ba every mag-devotion ka? O baka nagmamadali na lang tayo at sabihin, nag-devotion naman ako. Okay na lang sa atin isang verse at isin natin sa GC para sabihin, may devotion ka. Amen po? Alam nyo, kapag ang isang excited na Kristiyano, si Lord, walang limitasyon yung oras niya. Hanggat gusto niya magbasa, magbasa yan. Kasi lumalago na siya. Yan ang excited. Hindi po maitatago ang mga taong excited kay Lord. Hindi nawawala sa kanila yung excitement. Halatang halata ang mga taong excited at ang mga taong excited, hindi po sila nagsasayang ng panahon. They hurried off. Sana dalangin ko, kapatid, kapag usapang Word of God, isa ka sa excited. Amen? Excited dapat tayo. Yung mga taong hindi gumagawa ng paraan para lang maranasan si Lord sa buhay nila, yun yung mga taong hindi sila excited. Kaya halata po yung mga taong excited, halata yung kilos nila kasi ayaw nilang mapahuli. Ayaw nilang malit, ayaw nilang mapahuli. Matinding regalo ang ibibigay ng Panginoon sa mga taong hindi nagpapahuli sa Panginoon. Amen? Matinding salita ng Panginoon ang ibibigay niya sa iyo. Magpapahuli ka pa ba kay Lord? Kung maranasan mo naman, extraordinary gift. Amen po ba? Kaya ang mga tunay na excited, gumagawa talaga po yan ng paraan. Ang mga taong tunay na umaasa at excited sa kanilang inaasahan, gumagawa sila ng paraan. Marinig lang si Lord. Kahit pipigilan niya ng magulang nila, kahit pipigilan niya ng boyfriend, ng girlfriend nila, kahit pipigilan niya ng trabaho, mag-overtime sila kapag Sunday, kapag alam nila yung pupuntahan nila, nandoon yung matinding pag-asa, pupuntahan nila yun. Hindi sila magpapahuli. Amen po? Hindi sila magpapapigil. Kasi alam nila, may aasahan sa Panginoon. May aasahan kay Lord. Marinig lang ang word ni Lord, excited na sila. Excited sa church, excited sa mentoring, excited sa trabaho. Ito yung mga taong may inaasahan sa Panginoon. Pag excited ka sa church, sa trabaho, di ba? Ang aga natin gumising para lang makapunta agad ng church. Kasi, bakit? Excited. Kapatid, every time na makapakinig ka ng salita ng Diyos, ang una mo asamin, Lord, gawin mo po akong excited. Gawin mo akong excited, Panginoon. So, excitement will lead you to encounter Jesus. Yung excitement na maramdaman mo, dadalhin ka niyan sa presensya ng Panginoon.
Yung excitement na yan, kapatid, magdadala sa iyo sa isang bagay na iyong inaasahan. Ang mga shepherd na ito, ordinaryong tao lang sila. Pero meron silang extraordinary passion. Kaya no doubt, pinili sila ng Panginoon. Hindi nag-alinlangan ang Panginoon na piliin sila. Pwede namang pumili si Lord sa mga taong angat sa buhay, mga taong mayaman. Bakit yung shepherds ang pinili? Kasi nakita ni Lord yung puso nila na excited sila. Kahit ordinaryong tao ka lang, kapatid, kahit hindi ka leader ng church, kahit hindi ka trustees ng church, ordinaryong membro ka lang, pero kapag nakita ni Lord yung puso mo, excited ka, gagamitin ka ng Panginoon. Magwiwin ka ng maraming tao na mahalaga sa buhay mo. Amen? Magwiwin ka. Kaya ngayong taong ito na darating, ipanalangin mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo ang buhay ko. Kasi excited ako sa magandang plano mo sa buhay ko. Gamitin mo ako, Panginoon. Makakaranas ang isang tao na matinding regalo kapag siya ay may matinding excitement. Na kung saan ang excitement na ito ay magbibigay sa atin ng matinding pag-asa galing sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, naghahanap si Lord ng mga taong excited. Alam niyo kung bakit? Excited si Lord, pagpapalain ka. At gagawing extraordinary ang buhay mo. Ganyan po ang isang taong excited. Kaya sa umagang ito, nawa makita natin yung pinaka-importante kung saan maluwalhati ang Panginoon sa buhay natin. Dapat mas lalo tayong maging malapit kay Lord. Alam niyo mga kapatid, excitement will bring you closer to your goal. Yung excitement mo, magdadala sa iyo yan, sa goal mo, magdadala sa iyo yan ng matinding pag-asa mo sa buhay. Ano yung goal mo ngayon? Ano yung ipinapanalangin mo? Alam mo kapatid, lagyan mo ng excitement yan. Yung mga pinagpipray natin kay Lord, lagyan natin ng excited na puso yan. Dapat masaya tayo, dapat excited tayo na Lord, tutugunin mo anuman ang mga prayer ko, anuman ang mga pinagdaanan namin, aayusin mo ito, Panginoon. Anuman yung mga kaguluhan ng isip namin, Panginoon, bibigyan mo ito ng kapayapaan. Bibigyan mo ito ng solusyon. Alam mo kapatid, lagyan mo ng excited na puso yan. At maganda dito, pagpapalain ni Lord yung mga taong excited, at the same time, maging pagpapala sila sa iba. Kaya hanggat na-excite tayo, may inaasahan tayo. Hanggat excited tayo sa salita ng Panginoon, mararanasan natin ang Panginoon sa buhay natin. Dapat yung passion natin kay Jesus, hindi po dapat tuyot, hindi natutuyo. Dapat yung passion natin kay Jesus, hindi tuyot, kundi dapat nag-aapoy. Amen? Hindi dry, dapat on fire. Dapat on fire ka sa Panginoon. Excited ka dapat sa mga ginagawa mo sa Panginoon. Kasi kung nararamdaman mo kapatid, na parang natutuyot ka na, umaasa ka muna kay Jesus. Lapit ka muna kay Jesus. Umasa ka muna sa Kanya. Unahin mo muna si Lord. Kasi the moment ilagay mo yung buhay mo sa Panginoon, doon na magsisimula yung matinding bagay na inaasahan mo. Lapit ka muna kay Lord kung naramdaman mo na parang wala nang nangyayari sa paglilingkod mo sa Panginoon, parang nanghihina ka na, nanglalamig ka na sa Panginoon, parang hindi na kagamit-gamit yung buhay mo, parang ang dali mo ng matukso, ang dali mo ng sumuko.
Lapit ka sa Panginoon. Balik ka sa Panginoon. May aasahan ka sa Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, kung tayo po ay patuloy na umaasa, may tatanggapin tayo mula kay Lord at maranasan natin itong matinding pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Regalo ng pag-asa na ibibigay ni Lord sa atin ngayon at sa darating na taon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo ngayong umagang ito. Praise God. Alam naman po natin lahat ng tao nag-i-expect na makakatanggap po sila ng regalo. Lalo na nung dumating yung Pasko. Yung celebration ng Pasko. Lahat ng tao nag-i-expect ka man ng regalo. Lahat ng tao, kapatid, nag-i-expect ka man ng regalo o hindi. Tandaan natin, laging mayroong regalo si Lord para sa mga taong excited sa Kanya. Kaya sa umagang ito, sa mga taong gustong lumapit sa Panginoon, sa mga taong nakikita si Lord, gustong manumbalik kay Lord, mga kapatid, nakikita ni Lord yung puso mo, na kung saan nakikita niya gutom ka. Nakikita niya kailangan mo ang Panginoon. Gusto ni Lord bigyan ka niya ng pag-asa, pero i-desire mo itong tatlong bagay na ito. You need to execute. Kinakailangan execute mo yung narinig mo na may pag-asa sa Panginoon. Kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, execute mo ito, Lord. Execute mo ito, kapatid, na kung saan kailangan mo gawin, isuko yung buhay mo sa Panginoon. Isuko mo lahat ng plano mo sa Kanya. Isuko mo lahat ng mga hakbangin mo na gusto mong gawin. Kahit pa yung mga naranasan mong masasakit, kahit pa yung mga bigat na pinagdaanan mo sa buhay, isuko mo sa Panginoon. Execute mo. Hayaan mo si Lord ang mag-aayos ng mga pinagdaanan mo sa buhay. You need to experience. I-desire mo na ma-experience mo ang Panginoon. I-desire mo na every time gagawa ka ng isang bagay, papunta yan sa presensya ng Panginoon. I-desire mo na maranasan mo si Lord sa buhay mo, lalo na ngayong darating na taon. And you need to be excited. Napaka-importante. Hindi mawawala yung excitement natin sa Panginoon. Kahit minsan yung takbo ng buhay natin ay parang hindi umaayon sa gusto natin. Sana excited ka pa rin, kapatid, dahil mayroon isang Jesus na pinagplanuhan ka. Mayroon isang Jesus na gusto kang pagpalain. Mayroon isang Jesus na mayroon siyang gustong gawin sa buhay mo. You need to be excited. Kapatid, hanggat may Jesus ka, may inaasahan ka. May inaasahan ka. Kaya ngayong umaga, di ko alam kung ano man yung mga pinagdaanan mo sa buhay mo. Di ko alam kung ano man yung mga kabigatan, yung mga problema na meron tayo. Ilapit mo yan sa Panginoon. Isuko mo yan sa Panginoon. Balik ka sa Panginoon. Sige po, ngayong umagang ito, hayaan natin, ikaw at si Lord, kausapin mo ang Panginoon ngayong umagang ito. Huwag nating hayaan, kapatid, na ma-distract tayo sa mga mabigat, sa mga pag-alala, mga masamang pag-iisip, mga negatibo. Hayaan natin, tanggalin natin yan sa isip natin. Kikilusan natin yung magandang plano ng Panginoon sa buhay natin. May magandang plano si Lord para sa iyo, kapatid. Hayaan mo, maranasan mo yung magandang plano ng Panginoon. Balik ka sa Panginoon. Magpalago ka sa Panginoon, gaano man kasama ang tingin sa sarili mo ngayon. Gaano ka man nasaktan sa buhay mo,
gaano man kabigat o hirap yung pinagdaanan mo, kapatid, gusto kong malaman mo, magsisimula sa iyo ang Panginoon. Kikilos ang Panginoon at gagalaw siya sa buhay mo. Kaya kang ayusin ng Panginoon ngayong umagang ito. Kaya kanyang gawing bago. Kaya niyang pagpalain ang buhay mo, kapatid. Kaya niyang pagaanin yung mga kabigatan mo sa buhay. Kaya niyang resolbahin yung mga mabibigat mong problema. Lapit ka lang sa Panginoon. Isuko mo yan lahat sa Panginoon, yung mga pag-alala, yung kalungkutan, yung kaguluhan na meron ka sa isip mo ngayon. Masusumpungan mo ang Panginoon sa buhay mo. Ilapit mo ang buhay mo sa Panginoon. Isuko mo sa Panginoon yan. Meron dito, tinatanaw. Hanggang ngayon, nararamdaman niya yung bigat, yung hirap na pagsubok na yan sa buhay niya. Meron dito, tinatanawanan na lang niya yung lungkot, yung kabigatan na meron siya sa buhay. Pero sa totoo, may wasak na parte ng buhay niya. Isang kulang na puso na pilit pinagtakpan ng anumang bagay, kapatid. Hindi mo kinakailangan. Tagpi-tagpian yan. Lapit ka sa Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon. Magpaayos ka sa Panginoon. Hingi ka ng kalakasan ng Panginoon ngayong umagang ito. Nakita niya yung problema mo. Alam niya yung bigat ng problema mo. Alam niya gaano katindi yung pinagdaanan mo sa buhay. Meron dito feeling niya ang sama ng iniisip sa kanya ng ibang tao. Walang kwenta. Malumi. Sira. Nagkamali. Kung ang tingin sa iyo ng ibang tao, wala ka ng pagkakataon. Ang importante, si Lord, mahal ka. Mahal ka ng Panginoon. May magandang plano siya sa buhay mo. Kapatid, ano man ang pinagdaanan mo ngayon, basta maniwala ka, magpapadala si Lord ng solusyon, magbibigay sa iyo si Lord ng lakas, at magpapadala ang Panginoon sa iyo ng tulong. Asahan mo ang Panginoon sa umagang ito. Magtiwala ka sa Panginoon. May gagawin ng Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Sige po mga kapatid, lapit lang tayo sa Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Kausapin natin siya. Kung ikaw kinakausap ng Panginoon, hayaan mo, kausapin ka ng Panginoon. Hayaan mo, mangusap si Lord sa buhay mo, kausapin mo siya. Kausapin mo ang Panginoon. Hallelujah. Oh, Rabashika, Labayashanda, Rablayahanda. Rendis, Krenda, Labayasanda. Lord, we worship you, we honor you, we glorify your holy name, O God. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay sa amin ng matinding pag-asa. Ano man ang mga pinagdaanan namin, Lord, ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, patuloy ka naming inaasahan, Panginoon, na may magandang gagawin ka sa buhay namin. Lord, dalahin ko po, Lord,
Mga kapatid namin ito, Panginoon, ngayong nasa harapan mo na kung saan, Panginoon, Lord, may magandang plano ka sa buhay nila. Mag-asawang ito, Panginoon, I pray, Lord God, na patuloy mong ayusin yung buhay nila. Patuloy mong i-bless, Panginoon, ang buhay nila. Patuloy mo silang pagalingin sa mga pinagdaanan nila sa buhay. Lord, maghimala ka, Panginoon. Hayaan mo, Lord, yung kabutihan mo, yung kabaitan mo, yung pagmamahal mo, Panginoon, ay maranasan nila, Panginoon, sa buhay nila hanggat sila po ay nabubuhay, Lord God. Pagtibayin mo ang kanilang pagsasama, anumang mga problema na pinagdaanan nila, Panginoon, sa umagang ito. I pray, aayusin mo ito. Aayusin mo ito, Panginoon. Pagagandahin mo ito, Panginoon. Pagtitibayin mo ito, Lord. At patatagin mo ito, Panginoon. Lord, dalangin ko po. Mas lalo silang lalalim, titibay. At magkakaroon ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, maranasan nila ang pabor mo sa buhay nila. Maraming salamat, Lord. I-bless mo ang kanilang buhay. Bless mo, pagalingin mo sila. Ligtas mo sila, Panginoon. At patuloy na lalalim sila sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maging sa bawat isa, Lord, sa umagang ito. Lord, nakikita mo po ang puso ng bawat isa sa oras na ito, Panginoon. Ngayong umagang ito, Lord, nakikita mo, Lord, kung ano yung naramdaman nila. Nakikita mo, Panginoon, kung sino po sa amin dito na wala ng pag-asa. At nakita mo, Lord, yung mga anak mo, uhaw sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gift of hope na binigay mo po sa amin. Salamat, Lord, dahil ngayong oras na ito ay makaroon ng matinding pag-asa ang bawat isa. Salamat, Lord, dahil yung puso namin nanghihina na. Yung isip namin nanghihina na. Salamat, Panginoon. Binigyan mo ulit ng excitement. Dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa, anuman ang mga bagay na natutunan namin ngayong araw na ito, Lord, magkakaroon po ito ng matinding application, Panginoon, sa buhay namin. At execution, Lord, doon sa word na aming narinig. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy, Lord, maranasan ng bawat isa, i-desire ng bawat isa na ma-experience ka namin, Panginoon. Ano man ang aming mga ginagawa, saan man kami pumupunta, Lord, I pray, maranasan ka namin. I speak, Lord, sa bawat isa ngayong umagang ito, na magkaroon pa kami ng excitement, maayos yung buhay namin, maging excited kami sa aming paglilingkod. At ngayong umagang ito, Lord, right now, I speak provision, I speak healing, sa bawat isa na nanghihina, Panginoon, na sa tingin niya, hindi na siya gagaling, na sa tingin niya, hindi na siya lalakas. I speak, Lord, na patuloy mong iangat yung pananampalataya ng bawat isa sa umagang ito. Dalangin ko po, sa lahat ng umaasa sa iyo, Panginoon, ay maranasan nila yung matinding pag-asa. Salamat, Panginoon, sa breakthrough. Salamat, Panginoon, sa pagtatama mo sa buhay namin. Salamat, Lord, sa pagbabago mo po sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng matinding pag-asa. Kaya ngayong umagang ito, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon. Maraming salamat po. We praise you, we honor you, we glorify your holy name. In Jesus' name, amen. Amen. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating pong lahat.